Si Chi Chingmo ay napaliligiran ng mga kalabang miyembro ng Plant God Cult. Sa halip na tumakbo palayo, naghanda siya upang ipakita sa mga mangmang na ito ang tunay na kapangyarihan ng isang totoong immortal. Agad na napagtanto ng cult commander na siya ay nasa isang matinding panganib. Sa takot, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras, ngunit huli na ang lahat. Sa isang simpleng kaway ng kanyang kamay, pinasabog ni Chi Chingmo ang commander ng marami na piraso. Ang mga natitirang cultist ay nanood sa pulong sindik habang ang kanilang malakas na pinuno ay instant na nawasak. Nagpanik sila at nagmakaawa sa kanya na patawarin ang kanilang mga buhay. Binaliwala ni Chi Chingmo ang kanilang mga iyak at nagpakawalan ng serye ng dambuhalang pagsabog, naganap na nagwasak sa natitirang bahagi ng ambush team sa loob lamang ng ilang segundo. Nang mapawi ang usok, iniunat niya ang kanyang kamay upang kuhanin ang ilang kumikinang na pulang energy pearl na nabuo mula sa mga nawasak nilang katawan. Ang ilang nakaligtas na cultist ay sumubok na makipagkasundo, na nagke-claim na napilitan lamang silang sumali sa kulto at nangangakong ibabahagi ang mga pinakamalalim na lihim kung hahayaan niya silang mabuhay. Gayunpaman, winasak pa rin sila ni Chi Chingmo. Habang kinokolekta ang mga huling energy pearl, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Wala sa mga nakamaskarang mandirigmang ito ang nagtataglay ng high-grade energy core. Napagtanto niya na, tulad niya, sila ay mga tao rin pala mula sa daigdig na dumaan sa portal, sa halip na mga katutubong halimaw na malalakas. Dahil ang mga tao ay masyadong mahina upang magbigay sa kanya ng high-quality energy na kailangan niya para maibalik ang kanyang lakas, tumingin siya pababa sa isang kawan ng mga nakatatakot at may pulang matang mga beast sa madilim na kagubatan. Nagpasya siyang pangasiwaan at huntingin ang mga katutubong nilalang na ito sa halip upang makita kung gaano kalaki ang lakas na mayroon sila. Habang lumilipad si Chi Chingmo sa ibabaw ng mga puno, nakita siya ng mga katutubong beast. Sa pagkaalam na siya ay isang tao, mabilis silang sumugod sa kanya, nasabik na kainin siya. Kalmadong itinaas ni Chi Chingmo ang kanyang kamay. Sa isang simpleng galaw, nagpasimula siya ng mga dambuhalang pagsabog na nagbigay liwanag sa kalangitan, naganap na nagpasingaw sa buong kawan ng mga halimaw. Binalot ng dugo ng mga halimaw, nasiyahan siya sa pamilyar na pakiramdam ng labanan. Gayunpaman, napabuntong hininga siya dahil ang dugong ito ay hindi sa tao, na nangangahulugang hindi niya ito maaaring sipsipin upang pagalingin ang kanyang walang lamang enerhiya. Kailangan niya pa rin ang mga blood transfusion ni Lin Zikhen upang ganap na makabawi, ngunit ito ay isang magandang simula. Noong paalis na sana siya, napansin niya ang ilang kumikinang na asul na kristal na nahuhulog mula sa mga labi ng mga natalong beast. Kinuha niya ang isa sa mga kristal at napagtanto na ang mga ito ay hindi ordinaryong bato. Ang mga ito ay pambihirang purong spiritual crystal na may mas higit na enerhiya kaysa sa mga simpleng spirit stone mula sa sarili niyang sinaunang panahon. Sa pagkakita ng isang madaling paraan upang maibalik ang kanyang lakas, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang kolektahin ang lahat ng mga kristal. Nagpasya siya na ang kanyang pangunahing layunin ngayon ay mag-ipon ng marami sa mga purong batong ito hanggat maaari upang makita kung maaari niya itong magamit. Sa pananabik na makakuha ng higit pang mga napanalunan, lumipad siya ng mas malalim sa mga mabatong kanyan, naghahanap ng mas malalaking grupo ng mga halimaw upang talunin. Malalim sa loob ng Twisted Valley, ang Human Defense Squad ay humaharap sa isang bangungot. Isang higanteng, kahoy na dragon ang nakatayo sa ibabaw nila, handang wasakin ang lahat. Dahil ang kanyang mga pakpak ay madyugo at bali-bali, sumigaw si Deputy City Lord Shin Yuanbai para tumakbo ang mga estudyante, habang ang isang sugatang si Luo Changsho ay nahihirapang tumayo. Si Luo Changsho at ang kanyang mga kaklase ay tumakbo sa makipot na kanyan habang ang mga higanteng kahoy na ugat ay nahuhulog mula sa itaas. Sinubukan nilang tumakas, ngunit masyadong mabilis ang kaaway. Ang matatalas na ugat ay sumunggab sa kanyang mga bukong-bukong at binuhat siya ng mataas sa hangin. Nakakulong ng mahigpit kasama ang kanyang mga natatakot na kaklase, alam niya na nais silang gawin ng Plant God Cult na mga puppet na walang sariling isip. Sa halip na hayaan silang kontrolin siya at pilitin siyang labanan ang sarili niyang mga kababayan, nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog ng sarili niyang enerhiya.